Yan ang ano, kahit sinong magiging presidente ng Pilipinas, ganun pa rin talaga, walang mangyayari, puro daw kurakot, puro corruption. I mean, totoo naman yun, no? So, puro talaga kurakot, puro corruption. Mahirap pa rin ang Pilipinas kahit sinong presidente iuupo sa bansa natin, ganun pa rin, no? Maging si Digong man daw, maging si PBBM, maging si Pinoy, basta lahat ng mga administrasyong nagsidaanan, wala daw talagang kwenta ang mga presidente, no? Wala talagang nakapagbabago daw sa Pilipinas. And that's according sa sa comment ni tingnan natin. Ayun o. So siya si Mel Boston. Ang sabi niya, Boss, ang congressman mo dyan na si Pulong ay sangkot sa rock knitting at may 51 billion na flood control budget. Si Sara naman may mga insertion ng mayor pa siya panahon ni Digong. Kaya paano mo nasabi na walang corrupt dyan? Si Sara nga sangkot sa confidential fund. Siyempre sabi ko sa kanya, saan ka bang planeta nang galing at yan pa rin ang narrative mo labang bago. Nasagot na yan ni Kung Pulong. Katunayan dito nga nang galing ang ICI at wala naman na pala ang ICI. So lahat ng proyekto at bawat sentimo na ginastos ay may resibo at yung mga flood control project pang world class. So yun ang ebidensya ha, na hindi dinidaya ito. Kasi ang pinagkaiba kasi ni Kung Pulong tsaka ni Sandro Marcos ngayon, si Sandro Marcos kasi sa panahon ng kanyang tatay as presidenteng bangag, ang kanyang insertion ay meron siyang 50 billion pesos pero wala siyang project. And pangalawa, denied. I mean, dinay niya, hindi niya inamin na meron, parang ganoon, no? Parang palihim. Samantala ito kay Kung Pulong, walang lihim diyan, no? Hindi niya itinanggi merong budget, merong di ko alam kung insertion ba tawag, basta merong funds na nakalaan, no, sa first district ni Kung Pulong sa panahon ni Tatay Digong. Pero lahat yan may resibo, lahat yan ando sa DPWH. At punta nga dito yung ICI. Yung ICI sa totoo lang ginagawa lang din naman yan kay para tugisin ang mga Duterte, pero kita nyo wala nangyari, di ba? Kaya nagsiresign lahat. Kasi gumawa sila ng ng independent commission para sa mga Duterte, para tugisin, no, para gagawa-gawa ng istorya. O bakit sila nag-resign? Kasi siguro wala tasang magkitang mga palpak sa mga Duterte. Kaya ayun, napagalitan siguro sila ni BBM. Kasi nga kayo nang bahala dyan magtanim ng kung ano ng mga ebidensya. Nag-resign lahat. Anyway, balikan natin yung komento ni Boss Mel Boston, no? Ano lang natin to, pagbigyan ng chance natin to na pansin lang natin muna to. Kahit pa yung kanyang yung kanyang komento paulit-ulit na nga, like yun na nga sabi ko dito, ng pitcha na saan kaya nanggaling itong planeta, itong si Boss Mel Boston. Ba't ngayon lang siya, no, nagkomento? Ibig sabihin, ba't hanggang ngayon yan pa rin ang kanyang naratibo? Baka may bago na, no? Paulit-ulit na lang. Anyway, so yun na nga sabi ko, kay Pulong Duterte kay Sandro, pinagkaiba nga si Kung Pulong, hindi niya dininay ang 51 billion, pero hindi naman talaga 51 billion, 49 billion lang yung pera, yung budget. Tapos pangalawa, hindi niya dininay, no, pangalawa ay mayroon talaga makikita mga flood control projects sa Davao City na talagang napakaganda, talagang solid, no, pang world class ang kanyang mga ginagawa ditong mga proyekto. Okay, so sabi ko naman dito, solid, walang labis, walang kulang. Panoorin niya dapat ang mga vlog ko, no, dito sa Davao City. Ang dami, hindi lang ako mga vlogger sa Davao City. Hindi lang ako vlogger sa Davao City na nag-feature ng mga flood control projects ni Kung Pulong sa District 1 or First District, no. Kundi marami kami. So ikaw, Mel Boston, no, ay manood ka ng mga vlog. Marami dyan. Kahit mga mainstream media, meron tayong ABS-CBN, meron tayong AC-MINAI, meron tayong TV5 and GMA. So naghahatid ng balita ko yan dito featuring flood control project sa Davao City ni Kung Pulong. Okay, so sabi ko naman dito, pag mag-comment ka, sabi ko panoorin niya dapat ang mga video dito sa Davao City, mga vlog, no, tungkol sa mga flood control project ni Kung Pulong. Tapos after niya mapanood yon, doon naman siya pumunta sa page ni Sandro Marcos at doon siya maghasik ng kanyang katangahan, no. Bolmis Mel Boston, shout out. So yun na nga, panoorin mo yung dito mga Boss Mel Boston, ha. Panoorin mo mga vlog namin sa Davao City. Ang dami namin mga vlogger dito, at hindi lang vlogger, may mga mainstream media din kami dito na nag-feature or nagbabalita, no. Tinitinan, pinapakita yung mga namin dito, mga infra projects sa Davao City. So marami kang makikitang talaga dito gawa ni Duterte, ni Kung Pulong. Okay, so lipat tayo sa iba niyang komento. Ang sabi naman niya dito ay ma-BBM man o mapa-Duterte, kahit anong admin pa yan, kahit mga nagdaang presidente kahit mga nagdaang presidente pa, di naman nawala ang korupsyon. Pare-pareho lang mga yan, magnanakaw,
Kaya huwag kayong magmalinis diyan sa Davao. Tax namin, mga taong bayan ang ninakaw nila. O di ba? So bobo ka talaga, Milbos to, no? So akala mo ikaw lang talaga yung nagbabayad ng buwis. Bakit ako, hindi ba ako taxpayer as Davaoenyo? Kami ba mga taga Davao, hindi ba kami kumakain ng bigas? Hindi ba kami nagpapagasolina? Hindi ba kami sumasakay ng jeep? Oh, lahat ng mga ano yan, may tax yan, ha? O hindi ba kami nag-grocery? So yung grocery doon pa lang meron na kaming value added tax binabayaran, o di ba? So ba't mo naman sabihin tax ninyo or tax mo lang? Bobo ka ba? Oh, taxpayer din kami, ha? Tanga ka diyan, ha? O, sabi ko sa kanya, yes, sabi ko naman sa kanya, sa kanyang ano, sagot ko naman sa kanya, sabi nga dito, BBM man o Duterte o kahit sinong administration pa ang nagdaang mga presidente, di naman talaga nawawala ang korupsyon. Pare-pareho lang ang lahat ng mga nanakaw. O di ba? O tapos dito lang siya sa Davao nakapokus. O puntahan mo rin yung mga lugar ni yung Tarlac, di ba? Lugar ni Pinoy, yung Naga City, lugar ni Lini, yung lugar ni Martin Romualdez. Maghasik ka ng ano doon, mga katangahan doon ka magtanong. Tira natin kung meron bang mag-defend, no, kay Martin Romualdez ng mga constituents niya sa Leyte. Ay, meron na siguro mga bayad, troll. Alam naman natin ang kakayahan ng mga Marcos and Romualdez, yung magbabayad talaga ng mga troll, mga paid. Okay? So, punta ka rin kay Sandro Marcos sa lugar ni Marcos, ganyan, sa Tarlac, lugar ni Pinoy, o lugar ni Gloria Arroyo sa Pampanga. Puntahan mo yung mga yon. O, tapos doon ka magtanong, bakit, anong ginawa nila? O, dito sa Davao City, pinagyaman ni Tatay Digong ang Davao City, tapos sinundan ni BP Sara Duterte, at ngayon naman ay ni Mayor Basti Duterte. So Davao City is indeed ay progressive city talaga yan. Kahit sino magiging presidente sa Pilipinas, ang Davao City talagang namamayag. Pag tingnan mo ngayon, no, mantakin mo, ha, presidente si Bongbong Marcos, pero bakit mayaman pa rin ang Davao City? Bakit top 5 pa rin siya as wealthiest city in the Philippines in terms of GDP overall, ha? O, nakabili pa ang Davao City na maintain ni Mayor Basti ang debt-free city. Alam mo ba na hindi lang Davao City lang ang ang walang utang na syudad sa Pilipinas, ha? Boston. Alam mo ba 'yon? Oh. Oh. Sana alam mo 'yon, ha? At alam mo ba na hindi basta-bastang mag-maintain, hindi basta-bastang i-maintain ang walang utang ang syudad, ha? Ibig sabihin ho niyan ay may kapasidad, kakayahan, magandang income, magandang revenue. Oh. Wise spender ang Davao City government. Oo, magaling sila sa ganyan, no? Hindi sila dahil nagtitipid, kundi talagang gumagastos talaga ang Davao City, pero kita mo walang utang. Kayang ponduhan, kayang i-sustain, kayang tawag nito, kayang mag-provide ang Davao City sa sarili nilang sa sariling syudad, no? So hindi namin kailangan ng kahit walang national, no? Okay lang. Kaya ng Davao City government, LGU Davao, pasikatin, pagyamanin pa, lalo pagandahin ang syudad ng Davao City. Pero of course, karapatan namin na mga Davaoenyo, ha, may mga comment naman dyan na, ay, ba't pa kayo nanghihingi ng budget sa Manila? Syempre, pera din namin yan, ha? Davao City, kami, ha, 5th largest city in the Philippines in terms of GDP. So ang laki, ha, lagpas kalahating trilyon ang namin dito, GDP. So yun pa lang, malaking malaking ambag yun sa buong GDP ng Pilipinas. Oh, tapos yan pag pagbabalik nyo kaming humingi, siyempre karapatan namin yan. Ano kayo, siniswerte yung pera ng Davao papunta sa Luzon and Visayas lang, in some part of Mindanao, hindi sa Davao mapupunta. Siyempre babalik yan sa Davao dapat, di ba? Ganun yun. Huwag niyo sabihin na, ba't kayo hihingi ng ba't kayo umiyak nung hindi kayo binigyan ng sa iyong high priority ba system. Bakit kayo umiyak nung binigyang zero budget, nilagay sa not important, o tawag nito not least priority, ano ba tawag dyan, yung basta yung hindi priority. Oo, so, kaya walang budget, zero budget yung Davao bus system namin dito. Sobrang tagal yan, 2014 pa dapat yan. Kay Tatay Digong kasi ay nagkataong pandemic, kaya hindi natuloy, no, naantala. Ngayon sabihin nyo na ba't kayo hihingi, karapatan nga namin yan. Hirap kaya magtrabaho, hirap kaya hirap bago makuha yung sahod, babawasan ka muna ng tax, di ba? Sana all swerte naman ng mga kurakot diyan sa Manila, di ba? Kung hindi kami makinabang ng mga taga Davao. Of course, karapatan namin 'yan. Yun lang siguro, ako yung ako yung bad trip to kay Boston. Nako, bobo mo. Makinig ka ng manood ka ng mga balita. Sinabi na nga ng sinabi na ng kuwa,
Kuwa, andyan ang kuwa. Tanongin mo ang kuwa. Anyari sa confidential fund si Sara Duterte. Boboto si ano eh, boboto si Mil Bustos, Boston. Halatang bayad. Kaso nga lang, late ka na eh. Anong pitcha na oh, yan pa rin ang ano mo, narrative yung issue mo. Baliw.